Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating prayer and fasting and daily devotion. Tayo po ay nasa season 37 na po na may temang My Greatest Answered Prayer. And before we proceed po, let's start po with a prayer. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa panibagong gabing ito, Lord God, na pagkakataon po namin ulit para makapakinig po, Lord God, ng iyong mga salita, Father God. And thank you po dahil binigyan niyo po ako ulit ng pagkakataon, Lord God, upang ma-share ko po ang iyong mga salita. And Lord God, give us more of your wisdom, Father God, upang ang lahat po ay may matutunan po galing sa iyong mga salita, Father God. And I also pray, Lord God, for your guidance, Lord God, na tanging mga salita mo po lamang ang aking mabigkas, Father God. And ikaw po ang sumama sa amin ngayon, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, I'll be sharing po for tonight my greatest answered prayer. And my greatest answered prayer po is when my parents recovered from COVID. And it was during pandemic days nga, di ba? And during pandemic days, ang daming naghirap. Unang-una dyan, financially. Ang daming nawalan ng trabaho because of COVID. Though yung iba work from home, paano yung iba na kailangan talaga na hindi talaga kaya na sa bahay magtatrabaho, 'di ba? And daming nahiwalay sa pamilya. For example, yung frontliners natin, yung mga doktor, yung mga nurse, 'di ba? Hindi sila makauwi sa magulang nila kasi kailangan sila. And isa na rin yung sa school, may yung sa side ng mga students na and even teachers na grabe yung naging new normal noon na hindi naman kasi lahat ng students afford ang online class. Hindi naman lahat ng students afford ang internet or even yung mga gadgets. Kaya ang dami din nag-stop from school noon. And next is yung mentally, sobrang exhausting sa mental health ng mga tao nun. And hindi mo maiwasan na maka-feel ng anxiety kasi we will never know what will happen next during that time. And na sa simpleng sipon nga, sa simpleng ubo nga, natatakot na tayo agad kasi baka mamaya COVID na pala yun. And emotionally draining din yung pandemic days kasi yung mga napapanood natin sa news na maraming nawawalan ng mahal sa buhay, ang daming nagkakasakit. And isa pa dun yung kapag COVID patient yung namatay, hindi mo man lang makikita or mapaglalamayan kasi cremate na agad sila, 'di ba? So it was so emotionally draining sa lahat. And ang hirap ng buhay during pandemic days. Kaya nga I'll be sharing our testimony during pandemic days. And during that time, hindi namin ina-expect na mangyayari din sa amin yung mga nakikita namin sa news. During that time, unang nagkasakit si Daddy. And akala namin simpleng lagnat lang. And aminado kami na medyo naging kampante kami that time. And days pass, nagsho-show na ng symptoms ng COVID si Daddy na lalo na yung hindi makahinga ng maayos. And syempre driver si Daddy that time and
hindi ka pa rin kasi talaga makakaiwas from that virus kahit sobrang ingat mo na. And nung time na yon, hindi naman kami pinapapunta ni Daddy sa room niya at si Mommy lang yung pwedeng pumasok kasi nga inaalagaan si Daddy. But that time kasi Mommy was also pregnant. Tumutulong lang ako kapag may utos, pero all throughout, nung may sakit si Daddy, ay naka-isolate lang kami sa isang room para hindi na kami mahawa. Dahil nga that time, sobrang bata pa namin, mas mahirap kung kami rin ay mahahawa, kung kami rin magkakasakit. And yun nga, after days, lumala yung sitwasyon ni Daddy. And nung time na yon, sa kasamaang palad, ay nahawa na rin si Mommy. And tumawag na ng ambulance si Lolo at Lola kasi nga hindi na maganda yung pakiramdam ni Daddy noon. Hindi na maganda yung kalagayan ni Daddy. And after hours, sumunod si Mommy sa, nandinala sa hospital kasi nga nahawa na siya. And it is also not good for the baby. Si Daddy ay nasa public hospital while si Mommy ay nasa private hospital sa Valenzuela. That time, syempre bilang panganay sa magkakapatid, I have to look strong. I have to look tough kahit na I want to break down. Kasi, syempre sobrang bata ko pa nun. And it was hard to process sa utak kung ano yung nangyayari. Kasi kung yung madinig mo pa lang yung tunog na ambulansya, nakakapag-panic na. And it traumatized me a lot. And yun nga, I have to look tough para sa mga kapatid ko. Kasi kahit nandyan sila lolo or lola, ako pa rin naman yung may responsibility sa mga kapatid ko. And that time, sobrang hirap. Mentally, emotionally, lalo na financially. Kasi si Daddy ang breadwinner ng family eh. Tas siya pa yung nagkasakit. And during that time, napabayaan ko rin yung studies ko. Hindi kami nakapag-focus magkakapatid sa pag-aaral namin noon. And nung time na yon, inuuna ko yung mga activities ng mga kapatid ko. And ako yung nag-chat sa mga teachers nila, nag-explain ang sitwasyon namin that time. And sobrang hirap mag-focus kasi, alam niyo yun, na lagi kong iniisip kung kumusta na ba yung parents ko. Though, natatawagan pa rin namin sila. Pero it was so hard to see them na may kung ano-ano na parang machine para lang makapag-support sa kanila. And sa totoo lang kasi di naman natin alam kung ano yung maaaring mangyari sa susunod. Kaya it also caused me to have anxiety that time kasi every time na nasa call ako with my parents, hindi mo maiwasang maisip na paano kung yun na yung last call namin with our parents. Kaya sobrang hirap i-process. And during pandemic days, I'll be honest na my faith towards God ay hindi ganun ka-strong. Kaya wala akong, kumbaga, foundation ng strength nun. Kaya hinang-hina yung loob ko nun. Gabi-gabi umiiyak ako at wala akong makausap kasi I don't want to be a burden to anyone. Sinasarili ko lang lahat. Kasi nasa isip ko, hindi lang naman kami nakakaranas nito eh. Na ang bigat-bigat na nga nung sitwasyon ng lahat. Ayaw ko na makadagdag. And it was so depressing and traumatizing. Pero one night, hindi ko na talaga kinaya. Iyak lang ako ng iyak sa kwarto nun. Hindi ako nagpapakita kahit kanino. Kasi nalaman ko na sobrang critical na pala ng sitwasyon ni Daddy
na kahit si mommy, sinabihan siya na kung hindi pa gagaang yung pakiramdam ni mommy, ay need niya na rin tubuhan at alisin si baby sa sinapupunan ni mommy. And si daddy naman, during that time, mas high na yung chance na hindi makasurvive si daddy. And there was a low chance of surviving. Kaya ang hirap, sobra. And, nung time na yon hindi ko na maisip kung ano yung gagawin ko, to the point na naisip ko, kung paano na yung mga kapatid ko. Sobrang bata pa namin, mas mahirap kung magkakahiwalay-hiwalay kami kasi syempre, no one can handle the three of us together, lalo na financially. If ever man na ang nangyari ay nawalan nga kami ng parents. And that one night, I can't stop crying. And that time, I prayed so hard kay God. Ang hirap lumapit actually. Ang hirap lumapit kasi sobrang naging distant ako kay God nun eh. Pero that time, tinawag ko si God. I asked for forgiveness dahil nga, ang tagal ko siya sinet aside. I humbled myself and please lang ako ng please kay God na pagalingin niya yung parents ko. Binuhos ko yung lahat ng sakit, yung bigat, and worries ko kay God. Actually, wala na nga akong words na nasasabi sa prayer ko kasi I was breaking down talaga. And by that time, I felt the comfort and love na I really need that time. Kasi, yun nga, di ba, wala nga ako nakakausap na kahit sino. Na parang, that time, niyakap ako ng isang ama. And, sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Kasi, alam kong lahat binigay ko na kay God. Alam ko na He is in control. So, as I was doing this devotion, nabasa ko yung John chapter 14, na sabi doon ay, You may ask me for anything in my name, and I will do it. Si Jesus yung nagsalita dito. And I have this realization na totoo, na when you ask anything in the name of Jesus, gagawin niya yun. God will never fail us. Basta, ask anything by His name. And this reminds me of how powerful God is. Na isang patunay talaga yung John 14:14 na totoo ang Panginoon at ang kanyang mga pangako. Many people feel na they are not worthy to approach God through prayer, which is kung ano yung nangyari sa akin. Pero yes, we are indeed unworthy. But this is not about us. This is about kung ano yung nagawa. This is not about us. This is about the Word of God. This is not about kung ano yung nagawa natin, kundi this is about kung sino si God at kung ano ang gagawin niya. Kaya tayo nagpray is to see what God can do sa ating mga buhay. And during that time, may napakinggan akong kanta and it was Blessing by Laura Story. And sabi doon, what if the sleepless nights are what it takes to know you're here? And grabe yung impact nun sa life ko. Kasi parang, oo nga, no, na kailangan mo talaga pagdaanan yung sitwasyon na yan para maalala mo ulit si God. Para lang bumalik ka ulit kay God. And yun yung nangyari sa akin na mas lalo naging strong yung faith ko kasi alam ko nandyan si God para sa akin. Even during
bad times. And it made me realize also na hindi lang dapat sa bad times ako nagpe-pray. But I also have to praise God kahit na lalo na kapag masaya ako, 'di ba? And hindi lang dapat ako lumalapit kay God kapag may problema ako, kundi lumalapit din tayo kay God para magpasalamat para sa mga ginagawa niya sa buhay natin. And God answered my prayer. Kasi unang gumaling si Mommy kasi hindi naman ganun kalala compared kay yung nangyari kay Mommy compared kay Daddy. And I also want to thank those people na binigay ni God para tulungan kami. Sina Mama, sina Lolo at Lola, sila yung mga nag-alaga sa amin. And even yung sa mga ninang ko na kinakamusta kami, magkakapatid ko, and nagpapadeliver pa nga sila ng mga food. And sina tito na sila yung naging reason din kung bakit kami nakabayad ng hospital bills. And I thank God sobra. Kasi nung gumaling yung parents ko, mas lalo naging close yung family namin. Dumagsa yung blessings, ganon. And I can say na mas naging closer kami, yung family namin kay God, this is why I considered this my greatest answered prayer, kasi it was really the first time na parang halos lumuhod na ako kay God. Lumuhod na talaga ako kay God para lang pagalingin yung parents ko. And totoo talaga yung John 14:14. And kahit ngayon pinangahawakan ko pa rin siya na ask anything in the name of Jesus and He will do it, diba? And kasi He cares for us. He cares for all of us. That's why ito yung pinangahawakan ko. Kaya I'm so thankful kay God, and it is a reminder to all of us na kapag nafe-feel natin na unworthy tayo na mag-ask kay God, na lumapit kay God, huwag tayo mahihiya. Let's just ask for forgiveness. Let's repent from our sins. And let's just humble ourselves. Kasi parang kapag hindi natin hinumble yung sarili natin, hindi talaga tayo makakalapit kay God. And reminder din to sa atin lahat na totoo si God, na hindi niya tayo papabayaan, lalo na sa toughest and hardest nights natin. And ayun lang, and sana may napulot kayo from this testimony. And ayun, let's end this with a prayer. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa mga blessings, Lord God, na binigay. And Lord, maraming salamat dahil nandyan ka parati para sa amin, Lord God. And Lord God, sobrang nagpapasalamat kami kasi we survived the pandemic, and we know, Lord God, na we won't survive that pandemic kung wala ka, Father God. Lord God, maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Thank you for the protection, Lord God. Thank you for the guidance. And Lord God, thank you dahil hindi mo kami pinapabayaan, Lord God, sa kahit anong sitwasyon na aming pagdaanan. Nandiyan ka, Father God, upang bantayan kami, Lord God, upang samahan kami, upang hindi namin ma-feel, Lord God, na nag-iisa kami, Father God. Thank you, Lord God, for the nights na you let us realize na you're here for us, Father God.
na even during bad times, Lord God, hindi ka nawawala. And thank you for that, Lord God. Thank you for answering our prayers, Lord God. Thank you, Lord God. And hindi man sapat, Lord God, yung pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa, Lord God. Pero nandito kami, Lord God, upang lubos na magpasalamat, Lord God, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Lord God. And thank you, Lord God, dahil hindi mo kami kinakalimutan, Lord God, na kahit may times na kami na rin pala yung nakakalimot sa'yo, Father God. And we're sorry for that, Lord God. We ask for forgiveness kung may mga times na kinakalimutan ka na namin, Lord God. Kung hindi namin naiisip na nandyan ka pala para sa amin, Lord God, na sinasabi namin sa sarili namin na kaya namin mag-isa, pero ang totoo, Lord God, hindi namin kakayanin kung wala ka, Father God. Kaya maraming salamat po, Lord God. And also, Lord God, maraming salamat dahil binigyan mo po ako ng pagkakataon, Lord God, na ma-share ko po itong testimony namin kung ano yung nangyari na sa amin during pandemic, Lord God, na kung paano mo kami sinamahan, Lord God, kung paano mo kami hindi pinabayaan, Father God. Maraming salamat, Lord God. And Lord, ito'y maging inspirasyon, Lord God, sa mga taong nawawalan ng pag-asa, Lord God, na if they ask anything, Lord God, sa name mo, Lord God, tutuparin mo ito, Lord God, as long as we also obey you, Father God, as long as we also follow your path, Lord God, na ginawa mo para sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, dahil you showed sa amin how powerful you are, Father God. And walang sino man, Lord God, ang makakapantay, Lord God, sa iyong mga ginawa, sa iyong mga miracles, Father God. Maraming salamat, Father God. And ikaw lamang, Lord God, ang pinapupurihan namin, Lord God. We love you, Jesus. Ikaw lamang, Lord God, ang tinataas namin, Lord God. We praise you, we glorify you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Ayun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy niyo pong subaybayan ang ating daily devotion po and prayer and fasting. Maraming salamat po. God bless all of you.